Pagkalipas ng ilang buwan, ang asawa ni Ludovico ay nanganak pero siya at ang bata ay namatay. Pinatawag ni Ludovico si Leonardo at inutos niyang pagalingin niya daw ang asawa niya tulad daw ng ginawa niya sa kanya, pero sinabi ni Leonardo na, No potion. Restore life once life has been taken away. Pagkalipas ng 2 araw, nagulat na lang si Leonardo na kinumpiska ni San Severino ang mga tanso na para sana sa ginagawa nilang statwa. Sinabi ni San Severino na ito daw ay utos ni Duke Ludovico, nilulusob daw ng French ang malapit na bayan kaya kailangan daw nila lahat ng tanso para gumawa ng mga kanyon. Nagmakaawa si Leonardo na wag daw nilang kunin dahil masasayang daw ang pinaghirapan nila at tinanong niya kung nasaan daw ang duke. Pero sinabi sa kanya na ang duke daw ay nagluluksa. I advise you not to disturb him. Mamaya pinuntahan ni Leonardo si Ludovico habang nagluluksa at sinabi niyang hindi niya daw pwedeng kunin ang mga tanso. Sinabi naman ni Ludovico na bakit hindi pwede. Sinabi ni Leonardo na ang statwa daw ay para i-honor ang pamilya niya at matagal na daw nilang tinatrabaho ito at sinabi naman sa kanya ni Ludovico na tingin mo hindi ko alam ito. You trespass on my grief! Tumingin ka sa mga mata ko Leonardo, ano ang nakikita mo? I see pain. Hindi ko na ulit maririnig ang matamis na boses ng asawa ko at hindi ko na ulit mahahawakan ang mga kamay niya. Honor ko ang aking pamilya pero sa ibang paraan. Come. Dinala ni Ludovico si Leonardo sa isang kwarto at sinabi niyang ito daw ay magiging isang mausoleyom para sa mahal niyang si Beatrice at gusto niya daw pintahan ni Leonardo ang pader ng kwarto. Isang fresko na nagpapakita ng huling gabi ng ating Panginoon sa mga apostol niya bago ang kamatayan. Sinabi naman ni Leonardo sa duke na hindi daw siya marunong magpinta ng fresko pero sinabi sa kanya ng duke na, Then you will learn. Pagbalik sa lugar niya, si Leonardo ay nagalit at nagwala. Siya ay hindi kumakain ng ilang araw na o kahit man lang kumausap ng ibang tao. Si Tomaso at Giacomo ay nag-aalala na sila ay tumawag ng isang pari para kausapin siya. Kinausap siya ng pari at sinabi niyang pinagawa daw siya ng isang statwa at ngayon ay panibago na naman. Tingin niya daw ay isa lamang siyang laruan para lang sa libangan ng duke. Tinanong siya ng pari kung ano daw ang totoong nararamdaman niya. Sinabi ni Leonardo na pakiramdam niya daw ay pinagtaksilan siya. Betrayed by whom? Ng nanay ko, ng tatay ko nung bata ako, ng isang tao pinagkatiwalaan ko nang pumunta ako ng Milan at ngayon ay ng duke. Sinabi naman ng pari na, Jesus suffered betrayal also. Mamaya pagkatapos ng ilang sandali ang pari ay lumabas na at sumunod naman si Leonardo na agad niyang inutusan ang mga kasama niya na kumuha ng mga kahoy at pintura. Tinanong naman nila siya kung saan daw siya pupunta at sinabi niya na sa palengke daw maghahanap ng apostol. Sinulatan din ni Leonardo si Caterina at sinabi niya na, Kamusta ka na, hindi ko alam kung nasaan ka o kung matatanggap mo itong sulat pero ang pagkawala mo ay nag-iwan ng isang butas sa puso ko na hindi maayos. Kaya inaaliw ko na lang ang sarili ko sa trabaho, araw-araw ay gumugugol ako ng oras sa palengke, habang naghahanap ng katotohanan sa mga mukha ng tao dito. Ako ay nabigyan ulit ng isang huling tsansa na gumawa ng isang masterpiece, at pagkatapos ng pagkawala ng lahat sa akin, ay kailangan ko tong tanggapin. Hindi ko inaasahan na maiintindihan mo ito, pero umaasa ako na balang araw ay mapapatawad mo ako. Nagmamahal, Leonardo da Vinci. Sa sunod na araw, sinabi ni Tomaso na mali daw ang naisip na paraan ni Leonardo sa pagpinta ng fresko. Sinabi naman Leonardo na sa fresko daw, ang plaster daw ay mamasa-masa, kaya pwede lang daw silang magpinta ng maliit na section kada araw bago makumpleto ang trabaho at matuyo ang plaster. Pero ito daw ay bagong uri ng fresko na mabibigyan sila ng maraming oras. Sinabi naman ni Tomaso na ganun daw talaga magpinta ang mga tao simula pa noong unang panahon, pero ang paraan daw ni Leonardo ay imposible pero Stop saying it's impossible! Sinabi ni Leonardo na sa paraan daw na ito ay hindi lamang nila maiingatan ang paggawa, nasisigurado din ito na mapapanatili ng fresko ang tunay na kulay niya ng matagal. Sa huli, sinabi ni Leonardo na kailangan niya daw silang lahat na magtiwala sa kanya. Samantala sa Florence, si Caterina ay naghahanap ng trabaho, lumalabas na siya ay buntis. Siya ay nagmakaawa sa isang lalaki at payag daw siya kahit kalahati lang ang sahod niya. Si Leonardo ay nagsimula ng gumuhit ng sketch at sunod naghanda na sila, naglagay sila ng isang scaffold habang ninakaw naman ni Giacomo ang barya ng isang lalaki.
Pinabalik ito sa kanya ni Leonardo at sinabihan niya siya na kapag inulit niya pa daw ito ay ibabalik niya siya kung saan siya nanggaling. Nagpatuloy sila sa trabaho nila, nilagyan nila ng plaster ang pader, dinikit nila ang mga papel na may guhit, pinupukpok nila ito ng dahan-dahan upang magmarka sa pader at sa huli ay inayos na nila ang mga guhit. Pagkatapos, tinanong ni Tomaso kung ano daw ang ibig sabihin ng paraan ng pagkakaupo nila. Sinabi naman ni Leonardo na ang mga pwesto ng mga apostol ay nangangahulugan ng kanilang relasyon kay Jesus habang ang mga ekspresyon ng mukha naman daw nila ay nagpapahiwatig ng kanilang emosyon. Anong emosyon? Siya ay nagsasalita tungkol sa tinapay na naging katawan niya. Sinabi naman ni Leonardo na hindi, iba itong sandali. Ito ay galing sa Gospel of John. Dito makikita natin na si John ay nakasandal palayo kay Jesus papunta kay Peter na bumubulong sa tenga niya, habang si Judas naman ay umuurong. I say to you, one of you shall betray me. Tama ang sandali kung saan ibinunyag ni Jesus na siya ay pagtataksilan. Pero sinabi ni Tomaso na baka ang gusto daw ng duke ay selebrasyon para sa Panginoon. Sinabi naman ni Leonardo na, kung gusto daw ng duke na iselebra ang ating Panginoon, hayaan niyo siyang umpisahan sa pag-alala na si Jesus ay tao rin na may passions at damdamin, katulad ng mga apostol niya na mahal siya. Sunod tinawag si Leonardo ng assistant niya sa labas, habang sinabi naman ng isang pari na hindi daw siya sigurado kung ito ang gusto ng duke. Sa labas, dumating na ang mga pintura na inorder nila para sa obra at inalala nila ang mga panahon na pangarap lang daw nila ito noong estudyante pa lang sila, na kahit si Leonardo mismo ay nagnanakaw pa sa master niya. Isang gabi, habang nagpapahinga, binisita ni Ludovico si Leonardo at sinabi niyang, mukhang tinatamad ka na sa trabaho mo. Hindi mo ba alam na ang mga tao ko ay nagpupustahan kung matatapos mo ang ginagawa mo? Ang laki na ng ininvest ko sa iyo, Leonardo, at wala ka pang naibabalik sa akin. Hindi kaya nawalan ka na ng gana dahil sa pagkamatay ng pamangkin ko at pag-alis ng mahal mong kaibigan na si Caterina. Sinabi naman ni Leonardo na seryoso daw siya at ginagawa niya daw lahat ng makakaya niya. Then prove it. Sa umaga, sila ay nagpatuloy sa trabaho nila. Hinalo nila ang mga pintura at pininturahan na nila ang drawing. Don't start on the hands! Inuusisa na maigi ni Leonardo ang bawat angulo at sinisigurado niya ito na perpekto. Pero isang araw, Stop. Everyone stop. may mali, ang bubong ay masyadong mababa. Alam kong iginuhit ko ito pero mali. Masyadong mababa, kung ang mga apostol ay tatayo sila ay mauuntog. Sinabi naman ni Tomaso na kahit daw mababa ang bubong ay isang painting lamang ito, okay lang daw ito at walang makakapansin. I will notice! Ngayon na nakita ko na ito ay lagi ko na tong maiisip na para akong tinotorture. Wala ba sa inyo nakapansin ito? None of you care. Sunod si Leonardo ay umalis na lang at hindi siya mahanap ng mga tao niya. Siya ay pumunta sa isang lugar na walang tao para mag-isip at nahanap naman siya ni Ludovico. Tinanong niya kung anong problema at sinabi naman ni Leonardo na nagkamali daw siya at aabutin daw ng ilang linggo bago ito maayos. Wala naman daw itong problema para kay Ludovico dahil gusto niya daw ng isang perpektong obra para sa asawa niya. Pero konti na lang daw ang oras ni Leonardo. Malapit na daw siyang mapatalsik sa trono, ang mga tao daw ay nag-aklas na dahil sa mataas na buwis dahil sa giyera at ang French daw ay nakipag-alyansa na sa Venetians at konting panahon na lang bago sila umataki. Pagbalik, inutos ni Leonardo na magsimula sila ulit. Nagsimula sila ulit sa umpisa, binura nila ang mga guhit at gumuhit sila ng bago at sa pagkakataon na ito ay tinaasan na nila ang bubong. Sila ay nagtrabaho ng masigasig, kulang sa tulog at minsan ay dito na sila kumakain, pero sila pa rin ay hindi nawawalan ng lakas at ginagawa nila lahat ng makakaya nila. At sa wakas ang obra ay malapit na matapos. What do you think? Pero may bigla na lang dumating na mga tao at pinatay nila si Marco. You can't be in here! Sinabi ng pari na ito daw ay isang babala para kay Ludovico at sinabi naman ni Tomaso na hindi na daw sila ligtas sa lugar pero sinabi ni Leonardo na ang trabaho daw ay magpapatuloy at No one leaves here! wala daw alis. Pagkatapos ng 2 buwan, ang mga French ay lumusob na at sinira nila ang statwa na ginawa ni Leonardo. Kinausap nila si Leonardo Leonardo da Vinci. at sinabi nilang tumakas na daw si Ludovico at ngayon daw ang Milan ay nasa kontrol na ni Louis XII.
Inutusan daw siya na tanggalin daw ang fresko sa pader at dalhin ito sa France pero sinabi ni Leonardo na masisira daw ito. Pero imbes na sundin ng sundalo ang utos sa kanya, ay pinatapos niya kay Leonardo ang obra niya habang binabantayan ng mga sundalo. Bago umalis pinakilala niya ang sarili niya bilang si Cesar Borgia. Nang ang painting ay ligtas na, sinabi ni Tomaso na alis na daw siya, tinanong ni Leonardo kung bakit. At sinabi niya naman na nilagay niya daw ang buhay nila sa kapahamakan dahil lamang sa isang painting at si Marco daw ay namatay dahil sa kanya. Sinabi ni Leonardo na akala ko ba gusto mong gumawa ng isang masterpiece. Isang masterpiece? Ang pintura na ito ay kukupas din, ang masterpiece mo ay hindi tatagal at lilipas din. Nagsalita ka tungkol sa pagtataksil pero ikaw mismo You're the Judas! Si Tomaso ay umalis na at sumama naman sa kanya si Giulio. Pagkatapos ng obra niya at ng ilang buwan, si Leonardo ay bumalik sa Florence at agad siyang inoferan ng isang trabaho. Siya ay tumanggi dahil hindi na daw siya gumagawa ng isang portrait pero nang makita niya ang mukha ng babae ay nagbago ang isip niya. Sunod nakipagkita siya sa isang opisyales, kung saan sinabi nito sa kanya na ang obra niya daw na The Last Supper ay pinag-uusapan sa buong Florence, ito daw ay isang masterpiece na walang kapareho kahit saan man. Masaya daw siya na nakabalik na ang isang magaling na artist na tulad ni Leonardo at inoferan niya siya ng isang trabaho. Gusto niya daw gumawa siya ng isang eskultura na edi-display sa gitna ng syudad na kayang pumantay sa The Last Supper. Sinuri ni Leonardo ang bato na pag-ukitan at sinabi niya, "Tinaya ko ang buhay ko sa The Last Supper at naiwan ako nitong walang laman." Siya ay humingi ng tawad at hindi daw siya pwedeng magtrabaho ngayon sa isang malaking obra. At may nagpagawa na daw sa kanya na isang portrait. Sunod inumpisahan na ni Leonardo ang pagguhit ng isang portrait. Pinapwesto niya ang babae pero hindi niya siya magawang maipinta dahil naiisip niya si Caterina. Sunod si Leonardo ay ipinatawag ulit ng opisyales, binalita niya sa kanya na gusto daw ni Cesare Borgia na gawin siyang isang court engineer niya, may malaking plano daw siya at tingin ng opisyales ay dapat tanggapin ito ni Leonardo. Sinabi naman ni Leonardo na nangyari na daw sa kanya ito dati, isang utusan ng isang mayamang tao. Tulad ng sinabi niya ay meron na daw siyang tinanggap na trabaho. Pero nagmakaawa sa kanya ang opisyales. Siya lamang daw ang makakagawa ng ambisyon ni Cesare at gusto daw ng Florence ng kapayapaan kay Cesare at siya daw ang pwedeng maging tulay sa kapayapaan na ito. Hindi na daw babayaran ng Florence ang 30,000 kung tatanggapin niya ang alok at mapapatunayan niya din daw sa buong mundo na hindi lamang siya isang magaling na artist kung hindi isang ding magaling na engineer. Pagbalik sa bahay, sinabi ni Leonardo kay Giacomo na tinanggihan niya daw ang trabaho pero sinabi niya sa kanya na, I told you I would find her. si Leonardo ay agad na umalis at mamaya. Maraming salamat sa panunood. Like and subscribe my channel for more videos.